O yan, sabi ni Sir Eseng Mariano, to be exact, 13,917 na flood control daw ho, mga bossing. O, di ba? Nasaan ho yung mga yon? Bakit hindi nakita, hindi naramdaman ng mamamayang Pilipino? Kaya, ako po humahanga doon sa mga dating mga DDS na ngayon po ay natauhan na kagaya natin. O, taas-taas dyan yung kamay ng mga dati na mga kasama natin na sumusuporta sa mga Duterte na mga DDS. O, taas-taas ang kamay dyan, no? Dati meron pa tayong kung ano-ano, Duterte, sigawan pa tayo ganun. Nung nalaman natin yung mga style na budol, ayun, ayaw na. Siyempre, hindi naman ho tayo kagaya ng mga DDS na mga uto-uto na alam mo nang inuuto ka, tuloy ka pa din ng pagsuporta. Di ho ba, mga kababayan? Iba naman po tayo. Gumagamit tayo ng utak, mga bossing. Gumagamit tayo ng talino, mga kababayan. Hindi yung pag sinabing ganito, wala namang maipakita ebidensya, maniniwala na agad tayo. Sabi ni Ardayan, importante, nagising na kayo. O, di ba? Sabi ni Alonely TV, pakonti na lang ang mga DDS. Naku po, tingnan nyo na nga lang ho, yung kanilang mga parali-rally, halos wala na hong sumasama. Paunti ng paunti na lang po. Covered court na nga lang yung nirerentahan, hindi pa humapuno. Iwanan ko na ho yan, mga kababayan, ha? No, dumako tayo doon mismo. Tingin ko magtatampo dito si Bato de la Rosa. Magtatampo ho dito si Bato de la Rosa kay Senator Panfilo Lacson ho, mga kababayan. Bakit? Asan ba yun? Ito. Kay Senator Panfilo Lacson, mga bossing. Bakit? Kasi naman po, tignan mo, nagre-request, nagsasuggest si Senator Panfilo Lacson. Dapat daw ho, matitinong NBI agents, no, ang dapat humuli kay Bato de la Rosa, hindi po babae. Nabanggit po ni Director Melvin Matibag na dalawang babaeng nga daw po ang inilagay nila para bumasa, humarap at tumayo kay Bato de la Rosa, mga bossing, at ang kadahilanan daw po noon, mga kababayan, ay upang mas mag-mellow down yung sitwasyon at hindi pumalag, hindi magkaroon ng mga wrestling-wrestlingan. Pero putik na tong si Bato de la Rosa, no? Pagpanik doon sa Senado, napakasinungaling ng damuho. Nakipag-wrestling po ako doon. Ni-wrestling po nila ako doon. Diba? Ayaw po nila ako pabutuhin dito sa pagpapalit ng Senate President. No? Tapos biglang sigaw pa, this is the worst government. Oh. Puro kasinungalingan ang hinayupak. Kesyo daw nakipagpambuno, nakipag-wrestling daw po. Yung pala, dalawang babae lang. Yung kaharap. Bakit po, mga kababayan, dalawang babae? Base nga po doon sa aking nasabi, na narinig natin, na dahilan ni Director Matibag, para po mag-subside o mellow down yung mga sitwasyon at hindi na pumalag. Kaso sa sobrang takot naman po kasi talaga ni Bato de la Rosa, ayun, nagtatakbo, papanik doon sa Senado. Sabi ni Sir Archie Beroya, lalaban na daw si Bato. Sana nga, mukhang gano'n naman po talaga ang nakikita natin gagawin ng kampo ni Bato de la Rosa, mga boss, chief, amo, sir. Ano po? At eto pa ha, si Bato de la Rosa, yung tumulak doon sa dalawang babae. No? Taliwas na taliwas doon sa iniiyak ni Bato de la Rosa nung siya ay nandoon na sa taas ng Senado. Kasi tinulak niya no, para hindi siya mahuli, hindi siya maaresto mga kababayan. Kung sakali kaya, no, na talagang matitipunong mga NBI agent, yung mga nagmamalasmaskulado, siguro mga kababayan, ngayon po nakalimutan na ng mga DDS itong si Bato Siguro mga bossing, wala na, tapos na yung iyakan nila, no? Naihatid na ito doon sa dahig. Pero ang yabang-yabang dati. Nagsusumigaw pa, gigil na gigil, with matching yung pagmumuka, gigil na gigil. Ano po? Noong nandun siya sa podium at sinisigaw niya, nakakamon Mr. Trillanes, Mick Madi.
Yung pala, wala naman palang yagbos. Bagay, mga kababayan, yung ganyan naman pong estilo, sanay na po tayo sa mga DDS. Dahil po, ayan, simula naman kay Baste Duterte, kay dating Pangulong Duterte, kapag kayong mga nahahamon, kapag kayong mga naghahamon, hindi naman mga sumisipot. Kay dating Pangulong Duterte, duelo. Dito kay Baste Duterte, ganun din. O, si Baste Duterte, naghamon naman. Tapos wala na, takbo naman po mga kababayan. Tumakbo ang Barbie ng Davao papunta ng Singapore. So ano pa expect mo diyan sa mga DDS na mga kasama nila, mga fans nila, mga tagasunod nila? E di ganun din po, matatapang lang din sa comment section. Sabi ni Troy Bello, "Come on, Mick Madi, asan ka na ba to? Wanted poster mo, kalat na." Oo, nakita ko 'yun ano. Pinaglalagay, ikinalat ng mga PNP sa mga poste ho, mga kababayan, 'no? Eh, tapos bigla malalaman natin 225,000 na kapulisan ang idedestino para arestuhin si Bato de la Rosa, mga bossing. Oh, biruin mo 'yun, dami nun ha, 225,000 ho, mga kababayan. 'Di ba? Kung dati kay dating Pangulong Duterte, kung di ako nagkakamali, 2,000 lang. Oh, doon sa kapulisan, nagulantang na ho yung mga DDS. Nagulat na yung mga DDS, nag-iiyakan na po. Eh, bakit gano'n? Kala ko ba walang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Tapos nung pinormation ni General Torres sa labas po ng NAIA o sa labas ng airport, ayun, hindi na ho alam kung ano gagawin ng mga DDS, no? Pero kung talagang ito yung matitipunong mga lalaki nga, siyempre ginagalang din nila ang Senado, mga bossing, di ba? Ginagalang din nila ang Senado. Gusto nila kalmado yung pagbasa ng Miranda rights kay Bato de la Rosa, no? Pero ang kampo naman ni Bato de la Rosa, ha, ang trip ay sila Jimmy Bondoc na lang daw ang tatanggap daw po nung warrant of arrest kay Bato de la Rosa, mga bossing. Anyway ho, no? Tuloy-tuloy na to all the way to Bato de la Rosa, mga kababayan. Ngayon naman, no po, ang sabi dito ng palasyo, naku, putik na yan, Bongo, Albayalde, Danao, at saka yung mga iba pa, lalo hong kakabahan dito, mga kababayan. No? Sabi ng dati ho, mga boss chief amo sir ha, ang sinasagot at sinasabi ng Malacanang kapag kayong may arestuhan o may mga ganito, ang sinasabi ng Malacanang ay hindi sila makikialam sa mga ganyan, di ba ho? Ngayon, iba na ho, mga bossing. Ang sabi ng palasyo, yung mga susunod na ICC arrest warrants, agad na ipatutupad. Ayan. Eh, sino po sa tingin ninyo, mga bossing? Ang kakalembang ang itlog kapag nakita, narinig itong mga ganitong pahayag ng mismong palasyo na po.